Nagpahayag ng ilang manufacturer ng pangunahing produkto sa Department of Trade and Industry ng kahilingan na itaas ang kanilang mga presyo. Bunsod ito ng epekto ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa pagtaas ng kanilang logistics costs. Magbabalita si Dustin Bayog. Nakaamba ang pagtaas ng presyo ng ilang mga pangunahing produkto sa bansa sa gitna pa rin ng epekto ng gulo sa gitnang silangan. Ito ang babala ng Department of Trade and Industry o DTI kung saan maraming manufacturer na ang humingi ng approval sa pamahalaan upang magtaas ng presyo. Ayon sa DTI, nasa 32% ng mga produktong kanilang minomonitor ang nagpahayag na ng kahilingan na magtaas ng presyo. Pinakahalimbawa rito ang manufacturer ng mga dalatang sardinas na dama ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pagbiyahe ng kanilang mga produkto upang i-export. Sa katunayan, kalahati na lang sa kanilang mga shipping fleet ang operational dahil sa mataas na presyo ng petrolyo kung kaya prioridad na lang muna ang domestic supply. Nagpayag din ang mga manufacturer ng instant noodles na nais din nila magtaas ng presyo. Pero ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, hindi ganun kalaki yung tataas sa presyo kung sa less than 10% lamang ng suggested retail price o SRP ang inihayang petisyon ng mga manufacturer. Paglilinaw din niya na under review pa ang kanilang petisyon bago ilabas ang updated retail price list ng mga produkto. Inaasahan naman na natitirang 68% ng mga pangunahing pangangailangan at commodity ay magiging stable pa rin ang presyo ayon sa DTI. Kasama sa mga minomonitor ng DTI ang ilang goods gaya ng canned meat, kape, processed milk, pampalasa, sabon, asin, tubig at tinapay. Samantala ngayong papalapit naman ng balik eskwela, wala pa nakikipag-ugnayan sa DTI ang ilang paggawaan gaya ng notebook at lapis para sa balak din na price increase. Umaasa si Roque na hindi rin muna sila magtataas ng presyo para makaiwas sa dagdag gastos ng mga consumer. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.